Huwag kang tumakbo. Jiangli. Dating asawa, dumating ka na. Umalis ka, Jiangli, naglakas loob kang mangakit ng dating asawa ko. Siya ang magiging asawa ko. Aray. Huwag ninyo akong sasaktan, aray. Tama na, Lina. Isang mababang antas lang siya sa key refinery. Masisira lang ang kamay mo sa kanya. AME, mga tauhan, ilagay ninyo ito sa kamalig. Huwag ate, huwag, pakawalan ninyo ang ate ko. Gusto mong mangakit, kulang ka ba sa pagmamahal? Sige. Bibigyan kita ng gusto mo. Honghua. May gamot ako na siguradong makakapagpasaya sa ate ko. Ipagsama ninyo sila. Huwag. Huwag kang lalapit, huwag. Naglakas loob ka pang lumaban. Aray. AME, nagpapanggap pang himatayin. Beavang Ziege. Honghua, tayo na. Si Bawang ay magpapakita ng husay, AME. Naging Diyos na, pero nahirapan pa rin sa pangalawang pagsubok. Nakakahiya. Nabuhay muli sa katawan ng isang tangang walang kwenta na kapangalan ko. Nalason. Walang lunas ang gamot na ito. Sige, humanap muna ako ng lalaking paglilibangan. Bakit ba ang mga tao rito ay napakapangit? Ikaw na nga. Ang bagal mo. Sino ka? Mabuting tao. Pwede na, medyo mali lang ng konti. Ano ba ang tingin mo sa akin? Nagbebenta ng sarili. Ang init na ito ay hindi mawala. Gamot ni Jiang Xianglin. Malakas pala. Ano ang gagawin mo? Gagawin kita. Gusto mo pa? Bawang, ano ang nangyari sa'yo, Bawang? Puta si Jiangli, hanapin ninyo. Saan napunta ang tangang iyon? Hanapin ninyo siya. Nasaktan mo ang alaga ko, babalatan kita ng buhay. Panggit.
lumabas ka ngayon din. Hinahanap ka. Gusto mong mamatay? Tapos na ang trabaho mo. Ikaw. Ang orihinal na may-ari ay nasa refining stage, pero hindi ako. Ang pato sa harap ko ay kayang lumaban. Binabae, natulog ka sa akin tapos papatayin mo ako. Walang hiya ka. Gamit ka ng gamit tapos iwanan mo lang. Kung kaya mong tumagal sa isang atake ko, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Umalis ka na. Ano to? Top grade spirit stones. 10 piraso pa. Sa buong Suanwu, baka walang makakapagtipon ng 10 ganito. Sa ganito, ang mga dating sugat ko. Jiangli, tatanggapin ko na ang dowry na ito. Dowry. Bless you. Hanapin mo siya ngayon din. Babalatan ko siya ng buhay. Dahil ito ay paghiganti para sa orihinal na may-ari. Sa iyo muna ako magsisimula. Binigyan ng gamot si Jiangli, hindi siya makakalayo. Hindi ko alam. Sinasabi mo pa, kayo. Sirahin ninyo ang bawat kwarto. Nasaktan ang alaga ko. Nagrebelde na si Jiangli. Walang tao dito, Miss. Miss, hindi mabuksan ang kwartong ito. Tumabi kayo. Jiangli, lumabas ka ngayon din. Ano ang kailangan mo sa lola mo? Jiangli, naglalaban ka pa? Bitivan Montag. Tanga, hindi ka na pala tanga? Ano ang balak Montag? Mahilig kang manakit. Miss. Ikaf, nasa chi refining stage lang, nanapak ka sa akin? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kakayahan ko. Babae, dahil ayaw mong makinig. Dudurigin kita noyon din. Miss Makengat. Nabaliw ang Miss. Takbo na. Huwag kang lalapit. Aray, Miss. Aray. Hongwa. At ikaw, hayop na umaasa sa kapangyarihan ng iba. Aray. Jiangli, ang kuya Kao ay nasa late foundation establishment stage. Kapag nalaman niyang sinaktan mo ako, papatayin ka niya. Eh, Huwag kang magsalita ng matigas, tignan mo, sisirain ko ang iyong bibig. Jiangli, ikaf. Ang dating Jiangli, tignan mo ng mabuti. Ang mga sakit na ibinigay sa iyo ng mga taong ito, ako ang bahala sa bawat isa. Talagang kayamanan ng Xuanling Mountain ang librong ito. Tang-er, ang iyong ama ay nasa gitna na ng Golden Core stage. Dapat ka ring magmadali. Pagkatapos ng ilang araw, babalik na kayo sa Xuanling Mountain. Kapag ikaw at ang iyong kapatid na babae ay umabot na sa Golden Core. Sino sa mundong ito ang hindi magbibigay galang sa ating Jiang family? Tatay, huwag kang mag-alala, ako at ang aking kapatid na babae ay hindi bibigin ang inyong mga inaasahan. Binabati kita, Gino. Kapag ang aming anak na babae ay ikinasal na sa pangalawang prinsip, sa oras na iyon, mas magiging malapit tayo sa pamilyang imperial, ang ating Jiang family. Ay magiging napaka-powerful. Siyempre, ngunit, dati ang may kasunduan sa pangalawang prinsip ay si Jiangli, kailangan nating mag-isip ng paraan upang hindi tayo mapag-usapan. Itapon lang siya, pagkatapos ay humanap ng lalaki. Sabihin na lang na siya ay malandi. Isang babaeng nasa key refining stage, walang mag-alala. Hala, hindi maganda, hindi maganda, hindi maganda. Anong gulo ito, Ginoo, panganay na anak? Tingnan ninyo,
ang binibini ay binubugbog ng babaeng iyon. Ang ate, siya ay isang maliit na kaibig-ibig. Naku, tignan ninyo agad. Tatay, nanay, ako na lang ang pupunta. Isang kamay ko lang. Matuto siya. Sige. Jiangli, ikaf, hintayin Montag ako. Matigas pa rin ang ulo. Bubunutin ko ang dila mo. Tigil. Kuya, Xianglin. Ito ang tunay na kapatid na lalaki, kalahating kapatid, Kitay. Hindi ka kaunti ako mamalupit kay Jiangli. Jiang Tang at Jiang Xianglin. Pumunta sa Mountain para masanay. Dinala pa rin si Jiangli. Akala ko mabuti ang intensyon, pero ginawa lang nilang lahat sa sek. Na inaapi siya, ang mukha niya ay sinunog din niya. Bastos, nagnakaw ka pa ng ating mahalagang kayamanan, nagsisinungaling ka pa. Elder, hindi ako ang nagnakaw. mukhang tahimik, pero magnanakaw pala. Tama, ang ganitong tao ay hindi dapat manatili sa Swanling Mountain. Ikaw pangalawa, aminin mo na. Hindi ako. Kuya, Kalokohan. Jiangli. Si Jiang Tang ang pinakamatanda kong estudyante. Paano siya magiging siya? Si Jiangli talaga. Sabi nila kahit mukha kang tanga, pura ang puso Montag. Nag-isip ka pa ngang magparatang sa akin. Master, hayaan niyo po akong bahala sa taong ito. HMP. hindi ako, kuya. Aray, yung peklat sa mukha ko, noon ko yun nasunog. Kuya siya, patayin niyo siya. Sai Chonghua, dalhin mo na siya at gamutin. Kuya, hindi ako alis. Gusto kong mamatay si Jiangli. Tama, kuya, patayin Montag siya. Si Jiangli, naglakas loob gumalaw kay Qianglin. Gustong mamatay. Wala pang nakakagawa nito sa akin. Paano ganyan ang lakas mo? Dati tanga ako. Ngayon hindi na. Magaling sa apoy ang Fire Spirit Root. Kuya, may kakaiba sa kanya, babaeng kirifining lang. Paano naging ganito kalakas? Okay lang, kanina hindi handa si Kuya, naging kampante. Ngayon, panoorin niyo kung paano ako gumanti para sa iyo. Jiangli. Foundation Establishment late stage si Kuya, siguradong mamamatay ka. Pagkatapos mong mamatay, puputol-putulin ko ang katawan mo. Ipapakain ko sa iba kong alaga. Jiangli, mamatay ka na. Ganito, zunugin natin siyang buhay. I-refining lang, nagmamagaling pa sa hap ko. Gustong mamatay. Ano ito, Kuya, ate, aray. Ito, Ito lang, Aray. paano pwedeng mangyari? yung banal na bagay sa Xuanning Mountain, ikaw ang nagnakaw, no? Kabulastugan. Hanapin niyo agad si tatay. Kung tatakbo ka pa, papatayin kita. Hintayin mo, pagdating ni Master siguradong mamamatay ka.
Honghua. Mga taong umaasa sa kapangyarihan ng iba. Patayin. Jiangli, ngayon talagang papatayin kita. Kidlat, dumadagundong. Aray, may pumasak sa Jiang Mana, Golden Core Stage na pala. Ang bunso sa pamilya Jiang, may ugat ba ng kidlat? Ang kakaibang pangyayari. Marahil si Jiang Xianglin. Ang may gawa nito. Direksyon ng pamilya Jiang ito. Tiyak na pumasok na si Xianglin sa Golden Core Stage. Baka may nangyari kay Jiangli. Versahang Park, Breakthrough, Mali. Kung si Jiangli lang ang kalaban, bakit ganito kalaki ang galaw? Ginoo, baka may nangyari, tignan natin agad. Jianglin, versahang nag-breakthrough mula Foundation Building papuntang Golden Core. Ingat, baka masira ang iyong core. Kuya, ang cute ni Jiangli. Nang aapi na sa atin, kaya pa ba nating tiisin? Putangina mo, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod at maging aso ko, at ngayon ay iwanan kita ng buhay. Hindi pa ako tapos magsalita. Tangga, hindi mo ba alam na mamatay ang kontrabida sa kakadaldal? Ang bagal mo. Gusto mo pa akong patayin. Kuya, magtulungan tayo, patayin natin siya. Kidlat, dumating ka ng mas malakas. Sontok ng apoy. Kuya, umalis ka diyan. Gusto mong tumakbo, hindi madali. Kidlat, kulog, 10,000. Hindi ko alam kung ikaw ang malakas. O ang kidlat na ito. Huwag, kuya. Tang-er. Nawala ng buhay, Jiang Xianglin. Pinatay mo ang iyong kuya, ang lupit mo. Hindi. Hindi ko balak patayin si kuya, hindi. Ang gusto kong patayin ay ikaw, Tang-er, gumising ka. Mabilis kumilos, ganyan talaga siya. Patay na ang anak ko. Kuya, gumising ka, kuya, tatay, siya. Hindi lang niya pinatay si Honghua, pinatay pa niya si kuya. Tatay, ipaghiganti mo kami. Tatay. Jiangli, pumatay ka ng kapamilya, ako. Ay hindi ka pwedeng pabayaan. Matanda. Pumatay ng kapamilya. Mga anak sila ng mga putangina. Ano ba ang kinalaman ko dyan? Jiangli, kahit hindi ako ang iyong tunay na ina, hindi ka dapat ganyan kabastos. Ayoko talaga sa mga umiiyak. Tumahimik ka. Walang utang na loob. Tatay, ingat. Amo, Bakit ang hihina ninyong lahat? Ikaw, ang iyong spiritual power, ano ba talaga ang kalakasan mo? Ki-refinement stage lang ako. Eh bakit ang yabang mo? Ako, isang matanda. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas. Saksak at hiwa. Si Giant Shushan ay nasa Golden Core stage. Pinakamalakas sa Giant Manor. Mukhang mas marami siyang tricks kaysa sa magkapatid na iyon. Munting hayop, kung gusto mong mabasag ang iyong Sword Soul, sige lang. Ngayon, AKOSI Jiangshutian ay maglilingkod sa langgit. 10,000 espada.
Banner of 10,000 souls. Paano mo nakuha ang banner of 10,000 souls? Wow, meron pang banner of 10,000 souls. Ang magiging asawa ko. Ano ba talaga ang pinanggalingan? Ito. Hindi ba't ito ay sinaunang banal na sandata, kayang lunukin ang lahat sa mundo? Banner of 10,000 souls na kayang tawagin ang masasamang espiritu. Xianglin. Medyo kakaiba itong si Jiangli. Dalhin mo na ang kuya mo sa master mo. Tumakbo na to, Jiangli. Delikadong palayain ang kaaway. Kung hindi kita pipigilan ngayon, magdudulot ito ng malaking kapahamakan sa hinaharap. Ang dami namang arte bago magpakita ng tunay na lakas. Jiangli, huwag mong saktan ang tatay mo. Ako na lang. Huwag mong saktan ang tatay mo. Ako na lang. CSA, unang beses ko lang narinig ang ganoong katangahan. CJ, pagbibigyan kita. Ak. Yenny, talaga namang tanga ang request mo. Tigil. Lolo, noong pinili mo ang babaeng to, pinatay mo ang nanay ko. Ninakaw mo ang ari-arian ng pamilya ko. Bakit hindi ka nagtigil noon? Ak. Amo, tulungan mo ako. Jiangli, hindi mo magagawa. Effie, kayang-kaya ko. Ak. Teka. Akala ka OBA tangga si Jiangli? Ngayon, napakalakas na niya. Kung hindi natin siya kayang talunin, bakit hindi na lang siya aregluhin? Lily, ang aking mabuting anak. Anong tawag mo sa akin? Anak, Ama. Ito ang unang pagkakataon mula nang pumanaw si inay. Na tinawag mo ako ng ganito. talagang, kapag binigyan mo ng konting kasiyahan, hindi na niya alam ang kanyang kinaroroonan. Lily, sa totoo lang, palaging nasasaktan ang puso ko para sa iyo. Noong ikaw ay nahihibang, nakikita ko at nasasaktan ang puso ko. Lily, nagkamali ako. Parang may tunay na kalungkutan. Ito ay ang matinding hangarin ng orihinal na may-ari. Gusto niya pantay na tratuhin ni Giant Shushan. Pantay na pagtrato. Lily. Mula ngayon, ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na mga mapagkukunan ng pamilya. At papapasukin kita sa Xuanling Mountain upang maging tunay na alagad. Ikaw ang magiging dangal ng aming pamilyang Jiang. Totoo ba? Lily, ituturing din kita bilang aking tunay na anak. Lily, hindi kami galis sa iyo dahil pinatay mo ang iyong kuya. Ang mahina ay kinain na malakas. Wala siyang kakayahan. Ako ay tunay na dangal ng pamilyang Jiang. MM. Ang tagal kong hinintay. Ang mga salitang ito, Ang babaeng ito ay pumatay ng maraming tao, mabilis kumilos. Baka naman, gusto lang niyang makamtan ang pagkilala ng pamilyang Jiang. Mabuti, mukhang naitatag na. Jiangli, pagkatapos ng ilang araw, direktang tatawagin natin si Master Binho upang hindi mo nais mabuhay o mamatay. Lily, ang tagal kitang hindi nakasama. Isang iglap lang, malaki ka na. Lily, Ama, Anak. Ina, Ikaf, Lolo, sa susunod, huwag mong ipakita sa iba ang iyong mahinang pag-arte. Nakakahiya. Ikaf, Huwag kang mag-alala. Ilalagay ko kayong mag-asawa sa One Hun Banner. At pati na rin ang inyong mga anak. Upang makasama kayo. tumakbo ka. Gagawin kong magkakasama kayong pamilya sa One Hun Banner. Mabuting tao talaga ako. Nakakasawa na ba? Nakita ko ang mga palatandaan sa langit, natakot ako na baka may mangyari sa'yo. Mukhang nag-aalala lang ako ng walang dahilan. Ang may problema ay iba. Kahapon hindi ko napansin, ngayon masusing tiningnan ko. Napalibutan pala siya ng Purple Golden Dragon Energy. Ang taong ito hindi dapat saktan. Ang makakapagpahamak sa akin, hindi pa ipinapanganak. Ang kuya at ate mo, tumakas na. Takas? Huwag kang mag-alala, hindi sila makakatakas sa akin. Sandali.
Sa Xuanling Mountain ay may matalik kong kaibigan, kailangan mo ba ng tulong? Sabihin mo sa kaibigan mo, umalis na siya sa Xuanling Mountain, baka. Patayin ko ang lahat ng bulag sa bundok na ito. Master, pakiusap, tulungan mo ang kuya ko. Ano na naman ang nangyari? Walang naivang buhay. Kuya, kumusta ka? Master, naayos ko na ang kaluluwa mo, magpahinga ka ng 1 buwan, gagaling ka. Ano ba talaga ang nangyari? Master, pakiusap, tulungan mo kami. Master, lahat ng ito, gawa ni Jiangli. Jiangli. Si Jiangli ay nasa key refining state lang. Paano niya kayo nasaktan ng ganito? Master. Bigla siyang naging matalino at lumakas ang kanyang kapangyarihan. Ako as si Jianglin, hindi namin siya kayang talunin. At ang tatay ko, na nasa Golden Core Stage, ay natalo rin. Ngayon, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa tatay ko. Lumakas ang kapangyarihan. Alam ko na, ninakaw niya ang treasure ng Xuanling. Iyak na ang treasure ng Xuanling ang nagbigay sa kanya ng lakas na ito. Pero Master, tiyak na alam niya rin. Napupuntahan kita. Natatakot ako. Tako. Anong tako? Ako ay nasa Nascent Soul stage na, sa buong mundo. Maliban sa Second Elder at sa Sect Leader, tanungin mo, sino ang makakalaban sa akin? Kahit may treasure ng Xuanling siya, sa maikling panahon, malaki ang itataas ng kanyang cultivation, pero sakto lang. SA Golden Core Level. Master, ang tatay ko ay nasa Mid-Golden Core Stage. Natalo siya. Jianglin, naiintindihan ko na ang ibig sabihin ng Master. Ang ibig sabihin ng Master, kahit tumaas ang cultivation niya, hindi siya abot sa Nascent Soul. Kung kaya niyang talunin ang tatay ko, dapat nasa Late Golden Core Stage siya. Siege. Marami ka ring sugat. Keinen Montag ito. Salamat, Master. Tungkol naman sa Jiangli na iyon. Siya ang tagapagwalis sa Xuanling Mountain. Isa rin siyang miyembro ng Xuanling Mountain. Bilang isang elder ng Xuanling Mountain, may obligasyon akong linisin ang aming paaralan. Kung maglakas loob siyang pumunta, huwag na siyang umasang makakabalik pa. Grabe ang kulog, natatakot ako. Babagsak at magkakalat ka. Master, dumating na siya. Hindi ako takot sa kamatayan, gusto ko lang kalabanin ang mga cute. Ang buhay mo ay nasa akin, hindi sa langit. Hoy, kita ulit, pe. Jiangli, ang mukha mo. Ikaw, paano ka nabuhay? Yung tatay at nanay ko. Nandito ang tatay at nanay mo. Nasa loob, ang Wanhun Banner. Ito ay gamit ng mga demonyo. Paano mo nakuha? Meron lang ako. Gusto mo? Hindi ko ibibigay. Kaya pala lumakas ka. Meron ka palang Wanhun Banner. HMP. Kahit may Wanhun Banner ka, hanggang Yuan Ying ka lang. Ha ha ha. Sayang, late Yuan Ying na ako. Kung matalino ka, ibigay mo ang Wanhun Banner at putulin mo ang mga ugat mo para maging lumpo. Baka pagbigyan kita. Isa na namang walang hiya na matanda. Jiangli, ang tatay mo ay tatay ko rin. Paano ka naging ganito kabagsik? Nga pala, naalala ko ang tatay at nanay mo. May mensahe para sa inyo. Anong mensahe? Sabi nila, dapat magkakasama kayong pamilya. Masaya at kumpleto. Kaya't hinanap ko kayo. Para, magkita-kita kayo. Galit na galit. Jiangli. Pumili ka ng lugar kung saan ka magwawala. Ito ay Xuanling Mountain, ang master ko. Ay third elder, kayang patayin ka ng isang daliri. Noong ninakaw mo ang treasure ng Xuanling, dapat tinatay na kita. Wala akong kinalaman sa treasury ng Xuanling. Huwag kang magsinungaling. Handa ka na. Matanda, nandito ako. Nawala ang Wanhun Banner. Ay, bumalik ang Wanhun Banner.
Ikaw, naglalaro ka sa akin? Tubig, yelo. Wow, nagyelo. Mainit pa naman ngayon. Pwede kong gamitin yung yelo mo para magpalamig. Gusto mong mamatay. Pagpalit ng anyo. Ak. Jiangtang, liner. Masyadong mahina, hindi pa rin sila namatay. Jiangli. Jiangli. Ay nandito ako, naririnig kita. Hamig na hamig, umalis ka. Ha 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 ha. Nahuli ka sa aking hamig na sumpa. Kahit na tulad mo, guro, na nakalampas sa pagsubok ng langit, ay matitigil ka ng kahit isang sandali sa yelo. Kung mahina ka, huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Ingat, guro. Yihi. Lolo, sa susunod bago ka gumamit ng malakas na atake, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Narinig mo? Ikaf. Hanggang ngayon nagsasalita ka pa rin ng walang kwenta. Anak NG. Matigas pa rin ang ulo mo. Tigil. Ano? May sasabihin ka? Naisip ko na, sa susunod kapag gumamit ako ng malakas na atake, hindi na ako magsasalita ng walang kwenta. Sige, suntukan na naman. Mas astig ngayon, di ba? Hmm. Tumigil ka na. Mas maunawaan ka kaysa sa dalawang estudyante mo. Pumunta ka, tipunin mo ang lahat ng estudyante sa bundok. Bukas, gusto kong makita ang lahat. Ano? Nagsasalita ka pa rin ng walang kwenta. Naziziahan ka ba, guro? Ikaf. Guro, ikaf. Tumigil ka. Sige na. Nga pala, nakita ko kanina. Ang galing ng ginawa mong yelo. Pumunta ka, gamitin mo iyon. Para makakain ako ng yelo. Sige, ako na. Halika, halika. Halika. Huwag, huwag, baka masunog ka. Hindi masama. Magdala ka pa ng marami. Ay. Ako, isang dakilang water elemental na nasa Yuanying stage, ay gumagawa ng tubig na may yelo, nakakainis, talagang nakakainis. Kapag may pagkakataon, ipapahanap ko kay kuya. Paakunin ka nitong babaeng ito. Bakit hindi ka pa pumunta? Ano ba? Ano PA ang hinihintay Montag? Tulungan mo na sila. Ang orihinal na si Jiangli ay napagbintangan. Bukas, kailangan nating linawin ang lahat. Kung hindi maniwala ang mga iyon, ay wala na tayong magagawa kundi gamitin ang lakas. Kakaiba, kagabi. Bakit biglang tinipon ng Third Elder ang lahat? Sino ang nakakaalam? Baka may malaking nangyari, Senior Sister. Alam mo ba kung bakit tayo tinawag ng Third Elder? Hindi ko alam, baka malapit nang lumabas ang aming guro. Totoo, malapit nang lumabas ang punong guro. Tara, madali tayong pumunta doon. Oo. Hoy, hindi ba ito yung babaeng 3 taon na nasa Swanling Mountain pero nasa key-refining stage pa rin? At ito. Mukhang yung mga nakabitin ay ang panganay at pangalawang estudyante ng Third Elder. At ang pangalawang estudyante. Jiangli, ano ba ang ginagawa Montag? Nandito na silang lahat. Ito si Chen Yun, ang panganay na estudyante ng punong guro at nasa late golden core stage. Dahil sa kanyang talento, madalas niyang inaapi ang orihinal na katauhan. Si Liunan ay may gusto kay Chen Yun. At siya ang direktang estudyante ng Second Elder. At para lang mapasaya si Chen Yun, kaya niyang gawin ang lahat. Ate, na natatakot ako. Anong tako? Ang pagsasanay natin sa martial arts ay para sa ikabubuti mo. Ek, Minamaliit mo ba ako? Huminahon ka. Ek. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Ito ay ibinigay sa akin ng ating guro, at ikaw ay... Ate, ayos ka lang ba? Ito ay ang soul snatching bell na ibinigay sa akin ng ating guro. Babaeng ito, sinadya mo ito. Hindi, Liunan, ito ay laban sa pagitan naming dalawa. Jiangli, tingnan mo ang aking espada. Jiangli, ang hina Montag PRN. Kailangan mo pang magsanay ng husto. Ate, tayo na. Huwag nang patulan ang babaeng ito. Baka madumihan lang ang iyong kamay. Ate, kuya.
Panganay na ate, tulungan mo naman kami. Kuya, tulungan mo naman kami. Jiangli, bilang estudyante ng Xuanling Mountain, paano mo magagawa ang pag-api sa iyong kapwa? Lalo net, sila ang iyong kuya at et. Kuya, ate, kapwa. Noong inaapi nila ako, nasa taas ba ang iyong mga mata? At hindi mo nakita? Naalala ko. Kabilang din kayo sa mga nang-api sa akin. Dati, ginawa namin ang lahat para sa iyo. Pero sa tingin mo ba ay, inaapi ka namin? Hindi ba't hiniling lang namin sa iyo na labhan mo ang aming mga damit? Ano, nagre-reklamo KPA? Isang cultivator sa key refining stage at ang pinakamababa pa sa 5 spiritual roots. Pinagbigyan ka na, hindi ka man lang nagpasalamat, sige na nga. Ikaw pa ang nagmalinis, sa tingin ko. Parang ginawa namin kabutihan, kinain lang ng aso. Bumaba ka na, kung hindi. Ikaf, ikaf, ikaf. At ikaw, Jiangli, ikaf. Tigil. Mga senior, kailangan ninyong ipaghiganti kami. Jiangli, nasaan ang third elder? Kahapon, ang signal niya ay narito. Saan siya pupunta? siya. Hoy, matanda, ang bagal mo sa paggawa ng yelo, gusto mo bang patayin kita? Ipapasok kita sa 10,000 soul banner para gumawa ng yelo. Ayan na, ayan na, ayan na. Bakit siya nasaktan? Third elder, ang mukha mo. Parang baboy. Maaari ba akong makausap sa kanila? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ka pa ba nakakita ng gwapo? Ang gwapo-gwapo mo, tinatawag mo pa akong kite. Third elder, hindi ko ibig sabihin yon, pero ang mukha mo. Sino ang may lakas ng loob na gawin ito? Yenue, kailan pa ako naging sino? Jiangli, ikaf pala. Ang third elder ay pangalawa lang sa sect leader at sa ating master. Paano siya nasaktan ng ganito? Ang master ay hindi pa lumalabas sa seclusion. Liunan, may paraan ka ba? Para makontak ang second elder. Tatawagan ko agad ang master. Alam mo, Takpi, pala kontakin ang second elder. Hindi ka naman pala ganong katanga. Ang second elder ay nasa soul division stage na ngayon. Kahit dalawang ako, hindi siya matatalo, basta siya ang kumilos. Tiyak na mamamatay si Jiangli. Ang kahihiyan na ibinigay ni Jiangli. Ibabalik ko ng double. Hahaha. Ano ba yung pinagmamalaki mo, hindi mo ba talaga iniisip? Na kahit sino lang ang ipadala nila, kayang patayin ako. Paano naman mangyayari iyon? Hindi ko naisip. Hindi ko alam, bakit mo sila tinawag dito? Ano ang layunin mo? Ngayon, tinipon ko kayong lahat. Para linawin ang isang bagay, ilang buwan na ang nakalipas. Ninakaw ang mystic spiritual treasure. Hindi ba ikaw ang ninakawan? Binalikan mo pa ang nakaraan. Baka gusto mong sabihing hindi siya. Paano naman hindi ikaw, kung hindi ang iyong cultivation? Paano ito tumaas ng ganito kabilis? Mabuti. Sino ang nagnakaw ng Giant Tang Xuanling treasure? Ikaf. Sino ka? Ikaf. Sino talaga? Jiangli, ikaw ang nagnakaw ng Xuanling treasure. Ngayon, harapin mo ang lahat. At pinipilit mong aminin ng kuya ko. Ano ba ang kinalaman mo? Jiangli Zobrakana. Jiangli, nahuli ka ng third elder. Ngayon ay magdadahilan ka pa. Kahit patayin mo kami. Hindi mo may tatanggi ang pagnanakaw mo. Tama, Jiangli, alam NG lahat. Ikaw ay magnanakaw. Talaga? Ha? Hinarap mo ang senior namin. Sobra ka. Kasi, Hindi mo kami pinapansin, mga kapatid, maghanda. Kinggang Sword Formation. Terra. Siege. umalis ka. Ag. Kinggang Sword Formation. Hindi man lang nasagi ang kanyang damit. Ang lakas niya. Ito ay tiyak na Xuanling treasure ni Third Elder. Nasa kanya na. Tumulong sa kanyang pagsasanay. Jiangli, ito ay Xuanling Mountain. Huwag kang makakagulo. Jiangli, itigil mo na. May oras ka pa, kung dumating ang aking master. Master mo. Walang kwenta. Ikaf. Wala kang respeto, kung dumating ang master ko. Iyak na mamamatay ka. Sabi ko, master mo, walang kwenta.
Huwag kang magpadalos-dalos. Dalhin ninyo sila palabas. Ayaw mong sumuko. Ang yabang mo, sobrang yabang. Ikaw, ano ang susunod mong gagawin? Gusto ko lang makita kung gaano katigas ang bibig ng senior ko. Titingnan ko kung mas matigas ang aking latigo. O ang buto mo. Hindi, hindi. Sasabihin mo ba o hindi? Jiangli, papatayin kita. Sasabihin mo ba? Aray. Hindi ko na kaya. Pwede pang tiisin ng estudyante, pero hindi ng guro. Jiangli, ako ang nagnakaw sa'yo. Ha? Ano ang sinasabi Montag? Kuya, ano ba ang pinagsasabi mo? Malinaw na itong babae ang may kasalanan. Pinilit lang siyang aminin. Ako ang nagnakaw, Jiang Tang. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, totoo talaga. Ano ba ang sasabihin mo kanina? Ako. Huwag mo akong bigyan ng kahihiyan. Gavin Montag na. Guro. Jayang Tang, akala ko. Akala ko matigas ang bibig mo kahit mamatay ay hindi mo sasabihin. Aminado na ako, Jiangli. Hindi mo pa ba ako pakakawalan? Pakawalan? Hehe, sa akin si Jiang Li, walang salitang pakawalan. Walang pakawalan dito. Imposible. Tiyak na pinilit lang si Junior. Hindi yon totoo. Tama. Huwag mong guluhin ang isip namin. Sige na. Sa inyo mag wala na akong sabihin. Mas mabuting makita ang katotohanan. Walang kwentang kausap. Mas mabuting makita ang katotohanan. Ang dating Jiang Li dahil umalis ka na. Dapat malinis na umalis. Bibigyan ko sila ng pagkakataong makita ang katotohanan bago sila mamatay. Makikita nila ang tunay na nangyari. Memory Pearl. Meron ka hanggang ganitong kayamanan? Lolo, alam mo ba kung ano ito? Memory Pearl. Hindi lang memories ng tao ang makikita dito. Kahit na sinadyang hindi. Kahit na itinagong memories, makikita pa rin. CJ, Aray. Guro, saan mo itinatago ang mga magagandang bagay mo? bakit bukas ang pinto ng Scripture Pavilion? Hindi pwedeng pumasok sa Scripture Pavilion. May tao sa loob. Puno ito ng mga lihim. Paano ka maglagay ng vese? Top, Great Spirit Stone. Ang treasure pala ay Top, Great Spirit Stone. Kapag meron nito, hindi problema ang pag-breakthrough ko mula Foundation Establishment papuntang Golden Core. Ang ganda ng treasure na ito. Kuya, nagnanakaw ka. Nagkakamali ka ng tao. Ito ay mga gamit ni Third Elder. Hindi pwedeng nakawin, kailangan ibalik sa kanya. Tangstern KBA? Ha? Na, recognize mo pa, tu? Kuya, ako. Zino, yang nasa loop? Ang Scripture Pavilion ay bawal pumasok. Lumabas ka. Ayoko. Jiangli, hinanap Montag, tua. Ako kuya. Jiangli, Elder, ikaf pala? Jiang Li, naglakas loob kang magnakaw. Hala, ang mystic treasure.
Nasaan na ang Mystic Treasure? Hindi ko alam. Wala akong kinalaman. Naglakas loob kang maging magnanakaw. Kuya, dumating ka na. Si Jiangli, magnanakaw. Jiangli, dinala kita sa Mystic Mountain. Hindi para magnakaw. Siya si Kuya. Bastos. Ninakaw mo ang Mystic Treasure, tapos nagsisinungaling ka pa. Imposible. Tu. Hindi pwedeng tu. Si Jiangtang ang may gawa ng lahat. Ano? Ang Mystic Treasure, si Jiangtang talaga ang nagnakaw. Ayos niloko tayo lahat. Kuya, ikaw talaga? Bakit? Hindi mo sinabi sa akin? Ako, si Jiangtang. Ulol ka. Maniniwala ka ba? Kung bababain kita at sasampalin? Hindi ba't mabuti ako sa'yo? Ikaw ang panganay kong estudyante. Lahat ng gusto mo, binigay ko. Tapos magnanakaw ka pa? Hindi lang nagnakaw. Pinahiya mo pa ako kay Jiangli, ang inosente. Master, matagal na ako na-stuck sa foundation establishment. Hindi ako maka-breakthrough. Wala akong choice. Tumigil ka. Taong tulad mo. Walang moral. Hindi karapat-dapat maging estudyante ko. Master. Huwag mo akong tawaging master. Wala akong estudyanteng tulad mo. Mga estudyante ng Mystic Mountain, makinig. Si Jiangtang ay magnanakaw, isang hamak na kilos. Ngayon, itinataboy ko siya bilang estudyante. Habang buhay siyang hindi babalik sa Mystic Mountain. Hindi. Master. Engazin yo, tulungin yo ako. Pagnanakaw to, malaking kasalanan. Itinataboy sa Mystic Mountain. Lunan, noon pa. Tumigil ka. Kung magdadawit ka pa ng iba, hindi ka patatawarin ng master ko. Master, nagkamali lang ang kuya ko. Pakiusap huwag mo siyang saktan. Nagkamali lang. Dahil sa pagkakamali, napagbintangan ko si Jiangli. Hindi lang ako ang dapat mong pagmakaawa. Dapat kang humingi ng tawad kay Jiangli. Mukhang hindi pa dumarating si Elder Binhu. Hindi pa siya nawawalan ng pagiging makatarungan. Pwede rin siyang gawing panggawa ng shaved ice. Jiangli, dati ay. Nawalan ka lang ng mukha, pero ang kuya ko, nawalan ng pagkakataon na magsanay. Enye. Qianglin, bakit hindi mo pa rin maintindihan? Pinatawad mo sila? Hindi ba't sinabi ko na sa harap ko si Jiangli? Walang salitang patawad. Bibigyan ko kayo ng isang sandali pagkatapos ay. Magpapakita ako ng karahasan. Ano pang hinihintay nyo? Tumakbo na kayo. Sabi nila masama si Jiangli, pero binigyan pa rin. Ng oras para tumakbo, mukhang. Hindi totoo ang sinasabi nila. Naku, bakit naputol ang insenso? Jiangli, hindi ka marunong rumespeto. Respeto. Nakakatawa, hindi mo ba alam na si Jiangli ay walang modo? One-hand fan. Huwag Jiangli. Jiangli huwag, patawarin mo ako. CJ, Kuya. Jiangli, kung gusto mo kaming patayin, bakit mo pa kami binigyan ng oras para tumakbo? Ano ba ito? ito ay malas nyo. Huvak. Narito ang second elder ng Chuanling Mountain. Huwag kayong magmalabis. Second Elder. Jiangli, tapos ka na. Ang second elder ay nasa soul separation stage, top 5 sa mundo. Jiangli, huwag kang magmalabis, master. Second elder, ang babaeng ito ay naghasik ng lagim sa Chuanling Mountain. Sana ay mapigilan mo siya, second elder. Huwag kayong mag-alala, alam ko na ang lahat. Natapos na ang matanda, may isa pang matanda. Kailangan kong hanapin ang second prince sa buong mundo. Siya lang ang makakaprotekta sa akin. Nyuma, dumating ka rin. Si Jiangli, hindi sumusunod sa mga patakaran. Tingnan muna natin si Senior Nyuma. Kaya niya ba siya? Kapag natalo niya, saka natin siya turuan. Kung hindi, huwag na lang. Huwag mong galitin ang babaeng demonyo.
Hoy, Hai Naku. Binhuo, kailan ka pa naging ganito kahina? Tignan mo ang mukha mo, paang baboy na binugbog. Haha, tahimik lang. Malalim ang kakayahan ng babaeng demonyo, huwag kang malagay sa kamay niya. Master, sabay na lang tayo. Jiangli, ang yabang mo. Ay. Ang mantra ni Elder 2, hindi na kaya ng babaeng demonyo. Matanda. Ang daldal mo. Tumahimik ka. Labanan Montag, Elder 2. Huwag mong ipatalo ang Dangal Engeg Suanling Mountain. Aray! Laban! Hindi na kaya. Ikaf, batang walang alam. Dahil sa kakadaldal mo. Wey! Aray! Buti na lang Water Spirit Root ako. Panggawa lang NG Yelo. Pero Earth Spirit Root si Elder 2. Hindi ba't madaming lupa ang kakainin niya? Ano ang gagawin Montag? Aray! Aray! Nipipin ka o. Aray! Hey Naku! Aray! Hayo. Zia, Jung, Numa, Baka Baka. Elder New, Arai. Master. Jiangli. Walang kakayahan. Ikaf. Anong antas mo na? Ako ay Key refining stage. Nipipin ka o. Jiangli, Ito Aixuanling Mountain. Kahit matalo Montag SI Elder 3 at Elder 2. Paano naman ang sect leader? Tribulation Stage na siya. Malapit na siyang maging Diyos. Chenyun, bakit Montag pa siya ginagalit? Ang Oy, nandyan ka sa taas nagsasabi ng kung ano-ano. Mga taong nang api sa akin, panoorin nyo ito. Si Jiangli ay may magandang memorya, hindi makakalimutan. Kung hindi kayo mabilis tumakbo mamaya, magiging malas kayo. Ate. Jiangli, ano ang gagawin Montag? Ikaw, sisirain mo ang kanyang cultivation. Hoy, huwag kang pupunta. Kung pupunta ka, sisirain ka rin niya. Lahat NG kultivasyon Montag. Aray, hindi mo pa ba naiintindihan? Ito ay kanyang kasalanan. Araf. Siya ang lagi ng api kay Jiangli. Tingnan Montag. Maliit na pagmamalupit hanggang sa malubhang pinsala. Tulad ng sabi ng kasabihan, hindi mo naranasan ang hirap niya, huwag mo siyang husgahan. Hindi, ako ay nasa Golden Core Stage. Hindi mo ako pwedeng saktan. Bitawan ang ate natin. Kuya. Aray. Kayong lahat. Aray. Jiangli, ang hina Montag PA. Kailangan mo pang magsanay. Ete, umalis na tayo. Huwag mong dungisan ang iyong kamay sa ganitong babae. Ate, kuya. Mga dati kong nang api. Kuya, ano nangyari? Aray. Kuya. Uf. Masakit. Hinagipit Montag ako? Aray. HMP 8. Isa-isa kong babawiin. Hindi, aray. Huwag, aray. Hihi.
Hihi. Aray, ako. Nawala ang aking cultivation. Lahat wala na. Tapos na. Hehe, ngayon kayo naman. Takbo, takbo. Gusto mong tumakbo? Aray, Noong itinulak mo ako sa ilog, itutulak kita sa banner ng libong kaluluwa. Hindi masyado, di ba? CJ, Gary. Leslie, Takbo, mabilis. makakatakas ka ba? Leslie, Ay, hindi pwede ito. Aray, huwag nating hayaan siyang magpatuloy sa ganitong kalokohan. Ha? Ito. Ano ba ang magagawa mo? Hindi pa lumalabas ang punong abot. Ang mga estudyante natin ay ilang na lang ang natitira. Hey, naku. hindi naman ninyo ako inapi. Ngayon, ipagkakaloob ko ang inyong mga buhay. Pangatlong elder, Ag, nauuhaw ako. Inatawag kanya. Ito. Sandali, pupunta na ako. Ha, Bilis, dating na. Parating na. Ito. Essen. Hindi ka pa ba nagsasawa sa panonood, matanda? Kung may lakas ka, lumabas ka. Huwag kang magtago sa dilim at gumapang ng pakurba. HMP. Tiyak na hindi lang siya nasa key refining stage. Punong abot, Chenny. Huwag mo siyang galawin. Hindi ko siya pwedeng galawin? Hoy, ang kanang nangong. Tingnan mo, Tak. Siya ang nagbanta sa akin. Bakit ka ganyan, hindi makatarungan? Basta, hindi pwedeng galawin. Ikaf. Boy, hindi mo sa tingin mo ay isang pamilya ng hari at hindi ka mahigpit sa iyo. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo ang aking Chunong Mountain. Ginulo niya ng husto. Tingnan mo, Tak. Nabali mo ang aray? Hindi mo siya kakayanin. Ha ha ha. Ano ang sinasabi mo, bata? Hindi ko siya kakayanin? Ako ang buong pamilya ng hari sa panahon ng Duji. Maliban sa mangkukulam at sa iyo, may pag-atubili ako sa inyong tatlo. Kung ang upuan na ito ay tinatawag na pangatlo, walang matapang na tawagan ito ng isa o dalawa. Ultimate Spirit Stone. At 1,000 taong Ultimate Spirit Stone pa. Saan mo nakuha iyan, bata? Hindi kaya hinalungkat mo ang buong palasyo? O baka naman nakakuha ka ng napakalaking oportunidad? Ito, Ano? Gusto mo rin? Aray. Erikyo po. Aray, ang akin pong baywang. Aray. Hey! Punong appot. Punong appot. Punong appot. Hay, iyon babaeng demonyo. Nagwala siya sa Tsunong Mountain. Nasugatan ang mga estudyante natin sa Tsunong Mountain. At ginawa niya kay Numa. Naging bantay ng baka ang abot. Malinaw na hindi kanya iginagalang. Ipangulo, tingnan mo ito. Hindi natin siya dapat pabayaan. Oy, nagrereklamo. Aray. Mukhang mas mabuting dalhin ko na lang kayong dalawa. Sa banner ng libo-libong kaluluwa. Bakit ka nandito? si Pangulo Chenny ay isang makapangyarihang cultivator, wala pa. Ang nangahas na sumalungat sa kanya. Hindi pa siya nakakatagpo ng tamang tao.
Kayabing, batang lalaki ng pamilyang Nangong, hindi ko inaasahan. Na ganito kayo kaklose. Huwag, Pangulo. Kung mayroon lang sana siyang taong ganito katapang noon. Hindi sana siya namatay nang walang nakakaalam. Hawakan mo ito. Ang matandang ito ay nagsasalita ng katarantaduhan. Suntok lang katapat nito. Hoy ikaw, Eri, putangina mo, demonyong babae. Pinagbibigyan ka lang namin, kahit na may kakayahan ka. Natalunin ako, pero sa harap ng Pangulo. Ang Pangulo ay may hindi masukat na kapangyarihan. Hindi mo siya kayang pantayan. Paano kung itong demonyong babae ay talunin pa ang Pangulo, nasa maling panig ako. At mapadpad sa banner ng libu-libong kaluluwa. Pangalawang elder, huwag mong maliitin ang sarili mo, bagamat ako ay ayaw makipaglaban sa kanya, ngunit, Ang daming mong sadsad. aray. Layas. AME, ganito lang ang lakas mo. Kaya pala si Elder Numa ay napahamak. Pangalawang elder, dapat mas nag-ensayo ka. Aray, Pangulo, hindi mo alam. Hindi ako mahina, talagang napakasama ng babaeng ito. Siya ngayon ay makikipagharap ako sa iyo. Lesiu. Aray. Zunog. Aray ka upo. Eri kiopo. Zunog. Zunog. Tubig. Nasaan ang tubig? Aray. Huhu. Heto na. Eri. Ahahaha. Ang balbas ko, 100 taon kong pinahaba. Napakasama mo. Sigsh, lahat ay magkakaisa. Hala, Ano to? ito ang sekretong lugar ni Tianyi kapag pumasok ka dito. Ay mahuhumaling ka at maaaring magpakamatay. Haha, parang masaya to. Hala, Wag kang alis. Haha, ayan na Pangulo, nahulog sila sa misteryong nilikha mo. Hahaha, misteryo. Kaya ba tong makulong sila? Paano kung pumasok na sila sa misteryo ko, walang takas? Tignan natin kung matapang pa siya. Pero yung batang lalaki ng Nangong. Pumasok din siya. Si Nangongi ay may taglay na demonyo. Kung mapapatay siya sa misteryo, magandang bagay yon. Ginawa ko pa sa kanila ang isang magandang panaginip. Hihe, talino talaga ng Pangulo. Ang galing. Hehehe. Aray. Saan to? Hala. Anak, bakit mo tinanggal ang belo? Isuot montag ulit. Nga, malapit na dumating ang nobyo. Ano nang sinasabi mo? Lily, anong nangyari? Lily. Nga ate, isuot mo na ulit ang belo. Inga, malapit na ang kasal. Ako si Jiang Li, ang panganay na anak ng pamilya Jiang. May mga magulang na nagmamahal sa akin, may kuya at kapatid. At ang nagmamahal sa akin. Lily, Nangongi. Lily. Bakit mo tinanggal ang belo? Pagkatapos ng kasal saka mo ito tanggalin. Oras na para sa kasal, magsisimula na ang seremonya. Siege. Unang yuko sa langit at lupa. Pangalawang yuko sa mga magulang. Siege. Lily, anong nangyari? Ate, yuko na. Oo nga ate,
Yuko na SAM ga magulang. Bakit ako umiiyak? Lily, Naging Diyos na ako, pero nahulog pa rin sa pangalawang pagsubok, nadali pa ng kidlat. Nakakahiya. Nabuhay ako muli bilang isang taong mahina at tanga na kapangalan ko. Haha. Kayo, karapat-dapat ba kayong yukuan ko? Lily, bakit ka naging ganito ka bastos? Lily, ito ay iyong kasal. Huwag kang magulo. Guguluhin ko ang iyong maliit na kaibigan. Jiangli, sobra kana. Ag. Ama, Tatay. ama, May pumate. May pumate. I'm tatay, ate. Pinatay mo si tatay. Huwag kang magmadali, kasama ka rin. Ag, Lily, Xianglin. Akak, Xianglin. Xianglin. Kayong lahat, walang makakatakas. Jiangli, bakit ka naging ganito kasama? Sila, lahat ay iyong mga mahal sa buhay. Hindi masakit ang kamay. Hindi kasing sakit dito. Ang babaw ng salita mo. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyang babaw na salita? Gusto mo bang mamatay? Jiangli, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Sige na. Sino ba naman ako para tumanggi? Mabait naman ako eh. Nangongi, kung hindi ka gigising ngayon, kailan pa? Ito ay misteryo. Ito ay isang misteryo. Imposible, sa loob lamang ng 2 oras. Ay nagising na agad, punong guro, ano ang gagawin natin? Huwag matakot, kahit na sila ay nagising, hindi nila masisira ang misteryo na ginawa ko. Ahahaha, maliban na lang kung ano? Patayin ang lahat na may buhay sa misteryo. Dito ay gawa ng puso at kaluluwa ni Punong Guro Tianyi. Upang makalabas dito, iisa lamang ang paraan. Iyon ay patayin ang lahat ng may buhay. Kayo, paano ninyo nagawa ito? Jiangli, papatayin kita. Ag. Tangya. Matandang Tianyi. Tapos na ang laro. Banderang libong kaluluwa, kunin mo sila. Lasiw. Ag. Naku, punong guro. Punong guro. Ito. Yihi. Matandang lalaki, malalim ang galing mo, kaya mo akong ikulong dito. 2 oras. Tapos na, kahit ang punong guro ay walang magawa sa babaeng demonyo. Ang dakilang nasa yugto ng inyuan tulad ko. Magiging habang buhay na lang ba akong makinang pangyelo? Bingo. Oo. Haha, ito na. Hoy, ikaf. Tingnan mo siya. HMP. Ito na. Dahan-dahan sa pagkain, hihi. Alayanan. Ang sunod-sunod mo. Hehehe.
Kung ganyan ka kasunod-sunod, bakit hindi mo na lang kunin ang posisyon ng puno ng Swanling Mountain? Ha? Ay hindi pwede, isang balimbing ka. Paano ka magiging karapat-dapat? Hindi. Sige, alis. Punong Guro Tianyi, gusto mo rin ba akong ikulong dito? Walang kwenta, kung ikukulong man sana mas matagal pa, konti na lang. Konti na lang at ikakasal na tayo. Kung hindi mapasuko ang babaeng ito, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang Swanling Mountain. Nyuma Pinhuo. Tulong ng Montag ako. Oo. Aray punong guro. Mas mabuting mamatay kaysa malapastangan, eh. Eri ang kamekyo. Tutulungan kitang mag-ehersisyo. Ay, aray. Hindi ka karapat dapat maging babae. Desi, matigas pa rin ang ulo. Aray. Hala, Alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga taong matigas ang ulo dati? tigil, hindi na kita pakikialaman sa hinahara. Anak ng nangong, pakiusap tulungan mo ako. Kung mawawasak ang Swanling Mountain sa kamay ko. Kahit mamatay ako ng 1,000 bises, hindi ko haharapin ang mga ninuno. Si Tenny ang pinakamalamang na magtagumpay sa tribulasyon at umakyat sa langit. Kailangan may maiwan na tayong isa na akyat para magbigay ng pag-asa sa lahat. Siya na lang. Ako na dakilang punong guro sa yugto ng tribulasyon. Ngayon ay nasa harap ng isang batang babae. Nalaglag, nakakahiya. Sige na. Dahil humingi ng pabor ang aking kasintahan, bibigyan ko siya ng mukha. Ano? Kasintahan lang pala ako. Ano pa ba? Ay naku, Pangulo. Kayong tatlo. Ha? Ngayon, humingi ng pabor ang aking kasintahan. Bibigyan ko siya ng mukha, kayong tatlo ay bibigyan ko ng isa. Pagkakataon na mabuhay. Pero, 3 taon lamang. Kung sa loob ng 3 taon ay hindi kayo makakaakyat, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Ay, hehe ang ganda, 3, 3 taon lang para makaakyat. Aynan. Malinaf na gusto Montag lang. Kaming patayin. Ay, ang talino mo ngayon, tama agad ang hula mo. Kung ayaw niyo pa nga nitong 3 taon, ipapadala ko na kayo ngayon sa banner ng 1,000 kaluluwa. Ay, teka, sig, sumasang-ayon ako. Ay hindi. Pangulo, nasa yugto pa lang ako ng infant soul. Paano ako akyat? Kailangan ko pa ng 300 taon. Nasa huling yugto na ako ng pagsubok. Ikaw nasa infant soul. Kasalanan mo rin kasi hindi ka nagsanay ng husto. Ay naku, Nyuma, ay naku, tahimik ka. Siyempre, mas magaling ako sa iyo. Ikaw magsumikap ka, ako. Ngayon, humingi ng pabor ang aking kasintahan, bibigyan ko siya ng mukha. Hayaan ko kayong 3 umalis. Pero may isa pang bagay sa hinaharap, ano man ang gawin ko. Hindi kayo 3 dapat makialam kung hindi. Tara na kasintahan. Saan tayo pupunta? May isa pang maliit na tumakas. Saan kaya siya pupunta? Jiang Xianglin. Yitsat, kung hindi ko siya mahuhuli, masisira ang mukha ko. Ay naku. 3 taon ako. Ang init ng panahon ngayon. Hindi ko talaga sinasadya. Ikalawang prinsip, kung gusto mong patatagin ang iyong posisyon at talunin ang unang prinsip para mabawi ang trono, kailangan mong magpakasal na. Pambansang alagad noon ang ina ko. At ang ina ni Jiangli ay nagkasundo na magpakasal kami. Pero si Jiangli ay isang tanga. Pero si Jiang Xianglin, puno ng talino, sa murang edad ay nasa late stage na ng foundation establishment o 22 taong gulang pa lang ay nasa late stage na ng foundation establishment. Siguradong magiging dakila ang babae na ito sa hinaharap. Pangalawang prinsip, dumating na si Second Miss Jiang. Matagal nang nawawala si Qianglin. Sa wakas ay bumalik na, pasalubungin mo siya. Yamang siya ang minamahal ng pangalawang prinsip. Hindi na ako sasama. Mauna na po kayo, National Preceptor.
Pangalawang prinsip. Naka-breakthrough na pala SR Golden Core Stage. Mukhang ang bilis niyang tumakbo para lang sabihin kay Chang'er ang magandang balitang ito. Chang'er, ito lang ang kaya kong gawin para sa iyo. Xianglin, saan ka napunta nitong mga nakaraang araw? Pangalawang prinsip. Bakit ka umiyak? Sino ang nanakit sa iyo? Sabihin mo sa akin. Talagang babalatan ko siya ng buhay. Ako. Patay na ang aking mga magulang. Ikaw na lang ang meron ako. Pangalawang prinsip. Paano kung malaman niya ang nangyari sa aking mga magulang? At kuya? Pakakasalan pa ba niya ako? Hindi pwede. Hindi ko masasabi ang totoo. Xianglin. Nasa Golden Core Stage ka na? Na-breakthrough ko na ang foundation establishment at naging golden core na ako. Pangalawang prinsipe, pakasalan mo ako, okay lang? Ako ay kasal sa ikalawang prinsip at ang buong pamilya ng hari ay babalik sa akin. Kahit gaano pa kagaling si Jiang Li, hindi niya kayang labanan ang buong pamilya ng hari ay ang kawayan. Hindi ko inasahan na si Chang'e ay nagmamadaling pakasalan ako. Mabuti na rin, mas maaga kong mapapakasalan siya. Malaki ang may tutulong ng pamilya Jiang sa akin. Xianglin, bukas na lang ako pupunta para magpropose. Okay lang? Hindi na kailangan. Bakit? Sobrang excited na akong ikasal sa iyo, pangalawang prinsip. Pero hindi ako pwedeng pumunta sa Jiang Residence para magpropose. Hindi tama yon. Ang aking mga magulang, ayaw nilang makita akong ikakasal. Siguradong masasaktan sila, kaya inilagay na lang nila ang dowry sa harap ng pinto at isinara ang pinto. Pero Baka isipin mo ng masama. Ano naman? Ikaw ang pakakasalan ko, hindi ang mga magulang mo. Gagawin ko talaga para makita nila. Ganito na lang. 3 araw na lang, ikakasal na tayo. hindi, sa isang araw na lang, sa isang araw na lang. Ang bilis naman. Sobrang excited na akong ikasal sa iyo, pangalawang prinsip. Maliko ka. Hoy! Wala ka bang mapupuntahan? Bakit mo ako sinusundan? Sinabi mo, ako ang iyong kasintahan. Sino pa ang dapat kong sundan kundi ikaw? Hindi kaya ako nakakuha ng isang malambing na tao? Hindi kaya. Hindi mo ako iiwan, di ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw at ako ay ikakasal na, kaya dapat laging magkasama. Ziga. Hehehe. Iyon ay isang ilusyon at hindi pa tayo nagkasal. Paano tayo magiging mag-asawa? Kahit ilusyon, totoo pa rin. Lenan, narito pa rin ang sugat. Nangungi, hindi ako taga-mundong ito. Alam ko, Alam mo pa rin? pero ikaw ang humubad ng aking damit at humingi ng 7 hanggang 8 beses. Ginawa ko iyon para malunasan ang lason sa katawan ko. At kahit hindi ikaw noong araw, kahit sino pa, hindi ko siya pananagutan sa buhay na ito. Pag-ibig, hindi magaganap sa akin. Talagang hindi. Hindi kailanman. CJ, aalis na ako. Sabi mo hindi kailanman, pero gusto kong subukan pagbalik sa palasyo. Tutulungan kitang imbestigahan si Jiang Xianglin. Naghanap ba siya ng Namong Xiang? Kita tayo. Talagang nakakuha ako ng isang demonyo. Xianglin. Pangalawang prinsip. Kakaiba, ang ikalawang anak na babae ng pamilya Jiang ay ikakasal. Walang kahit sino ang lumabas para maghatid. Baka masyadong malungkot ang pamilya Jiang. Kaya ayaw nilang lumabas. Xianglin. Hindi na kailangang pumasok. Sasabihin ko ba sa biyenan ko at biyenang babae? Ang aking mga magulang ay umiyak pa. Huwag mong puntahan. Ziga. Sumakay tayo, alis na tayo. Kakaiba, bakit walang kasamang alila na naghahatid? Dati, si Onwa. Hindi ba laging kasama ni Xianglin? Tara na.
Hindi tama. Hindi ba tayo dito na dati? Oo. Baka multo ang gumagawa nito? Hindi ba natin dinaanan ang daang ito? Ano ba ito? Tahimik. Dito tayo dumaan. Bumalik na naman tayo dito. Baka multo ang gumagambala sa atin. Nabulak na tayo. Aray. Ano nangyari? Baka dumating na si Jiangli. Hindi. Pangalawang prinsip. Jianglin, huwag kang matakot. Ngayon ay siguradong. Dadalhin kita pabalik para ikasal. Ito. Jiangli, Pangalawang prinsepe, bumalik na muna tayo. Maghanap tayo ng ibang daan. anong tako? Isa lang siyang tanga. Hindi niya kayang agawin ang kasal. HMP. Hindi. Nakakabalisa ang lugar na ito. Ilang bises na tayong naglakad pero narito pa rin tayo. Jiangli, bakit muntag ako hindi pinapalagpa? Hindi pa ako nagsasalita, kayo na ang nagpapaandar. Ng usapan. Ito mismo si Nangong Xiang. Noon ay kinamuhian niya si Jiangli dahil tanga ito. At ayaw maging asawa nito, kaya pinasok niya si Jiangli. Sa isang balo ng tubig. Hehe. Utulungan kitang maglinis ng utak. Baka sakaling mawala ang katangahan mo. Ha. Itali sa puno. Xianglin, gayon ay tuturuan kita ng pagbaril ng prutas mula sa malayo. Huwag. Aray. Uf. Mukhang hindi ka naman gaanong tumpak. Iyon ay dahil wala ang tulong ni Xianglin. Subukan natin ulit. Huwag. Aray. HMP. Pangalawang prinsepe, hindi na siya tanga ngayon. Huwag kang mag-alala. Jiangli, mukhang gumaling na rin ang mukha mo. Mag-asawa ka na lang ng maaga. Hindi kita pakakasalan. Pakakasalan ako. Ang yabang mo naman, pagong sa ilog. Hindi ka lang makapaniwala na hindi kita napangasawa, kaya nagdaramdam ka. Ngunit ang minamahal ko ngayon ay si Xianglin lamang. Nasa Golden Core Stage na siya. Sa buong imperyo, ilan lang ang makakatalo sa kanya. Pangalawang prinsep, tumigil ka na. Isa lang siyang walang kwenta. Hindi mo ba siya pwedeng pagsalitaan? At ikaw ay nasa mababang key refining stage lamang. Sa buong buhay mo, wala kang mararating babae. Tama ka, isa lang akong mababang antas ng key refining. Ngunit ang basura ay hindi ako siguro. Bakit hindi pa siya dumarating? Ama, Yi, ang iyong pangalawang kapatid ay hindi pa dumating. Emperador, payagan ninyo akong tingnan. Segis, salamat sa inyo, punong ministro. Ama. Ako rin ay sasama. Pangalawang prinsipe, may hangin, tayo na. Ang lakas ng hangin. Aray! Mga simpleng trick, naglakas loob kang magpakita sa harap ko. Xianglin, huwag kang matakot. Tingnan mo kung paano ko siya ayusin. Ha? Paano niya nahawakan ang aking atake? Marami ka pang hindi alam. Ito ang pangit na bagay, ibalik ko sa iyo. Xianglin, huwag kang matakot. Tayo na. Engat. Pangalawang prinsep.
Hindi posible, ang iyong lakas ay higit pa sa akin. Arg. Munting kaibigan, bitawan mo ako. Pangalawang prinsat. Mabuting kapatid, bakit mo hindi sinabi sa pangalawang prinsipe ang kalagayan sa bahay? Anong kalagayan? Hindi ko inisip na hahanapin ka agad. Balak kitang hayaang mabuhay ng ilang araw, ngunit hindi ko inakala mula sa aking mga kamay. Ang aking mabuting kapatid na ilang beses nang nakatakas, ay diretso palang pumunta sa iyo. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang nangyari sa Jiang Manor? Sabihin mo sa kanya. Ano ang nangyari sa Jiang Manor? Saan napunta ang aking mga magulang? At ang aking mabuting kuya? Bakit wala na sila? Patay na. Lahat sila ay patay na, pinatay ni Jiangli. Ang pamilya Jiang. Si Jiang Tang ay nasa late foundation establishment. Ang biyenan ko ay nasa golden core stage. Aray, Lahat ay nawala. bitawan mo ako. Jiangli, o hindi, ate, pakius up. Pakiusap, patawarin mo ang pangalawang prinsepe. Patawarin mo ako, pwede ba? Nakita mo ba? Ang iniisip mong mahal ay isinusubo ka lang sa problema. Maaaring iniisip niya na di ako makakilos ng basta-basta sa mga miyembro ng Maharlika. Jiang Xianglin. Isinama mo ako sa gulo. Hindi. Ikalawang prinsap, hindi ganyan. Tunay kitang minamahal. Natatakot na talaga ako. Nawala si Honghua, nawala si Kuya. Nawala na rin si nanay at tatay. Wala na talagang natira. Nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Dapat hindi kita pinagkanulo. Lalo na dapat hindi kita inapi. Ate, nakikiusap ako. Patawarin muntak na ako. Pwede ba? Alam ko na talaga ang mali ko. Isang salitang mali ilang katumbas na ng isang buhay. Ay, pasensya na. Hindi ko sinasadyang lumakas ang kapit. Hindi mo ako masisisi, di ba? Iho. Kahit pa lumakas ka, anong magagawa mo? May lakas ka bang zaktan ako? Nasa likod ko ang buong Maharlika. Pati na ang pambansang alchemist na nasa tribulation stage. Aba, Tribulation Stage. Ang pambansang alchemist. Jiang Li. Natatakot ka na, ba? Natatakot ako. Natatakot ako sa ulo mo. Ikalawang prinsap. Ang tanga-tanga mo. Baka hindi ka tunay na anak ng emperador. Anong sinasabi mo? May lakas ka bang pagdudahan ang pagkatao ko? Pagdudahan ang pagkatao mo. Gagawin ko pa sa'yo. Lahat ng ginawa mo sa akin. Huwag kang magpakabaliw. Ikalawang prinsap. Ano pakiramdam? Kung hindi mo ako pakakawalan, hindi ka papayagan ng pambansang alchemist. Papatayin ka rin ng ama ko. Tingnan natin kung mas mabilis sila. O mas mabilis kang mamatay. Jiang Li, Nangongi. Tamang-tama ang dating. Sino sa pamamagitan sa papunta na ang pambansang alchemist. Iisip ako ng paraan para mayalis siya. Pero siguradong hindi magtatagal ang panloloko. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong pagdating nila, ang makikita nila, ay hindi buo si Nangong Siyang. Gising. Kapatid. Hi, Kapatid. Zagipin montag ako. Kapatid, Gakpin Emosia. Patayin mo siya. Nangongi. Gapusin mo siya para sa akin. Kapatid. Ikaw, kayong lahat. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Kahit hindi pa kasal. Pero dapat mo akong tawaging hinangad na reyna. Hindi. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Pangalawang prinsipe. Medyo maliit itong prutas ko. Kapag hindi ito tumama mamaya, huwag mo akong sisihin. Hindi.
Napakasama mo. Naku, bakit hindi tumama? Siguro mahina lang ang lakas ko. Nangungi, samahan mo ako. Parang hindi maganda to. Hindi maganda. Yung mga spirit stones na binigay ko sa iyo noon para sa paggaling mo. Yung mga sugat mo, may kinalaman siya dyan, hindi ba? Kuya. Hindi ako ang nag-utos na patayin ka. Tang, sinabi ko bang ikaw ang nag-utos na patayin siya? Bakit kusang nagkukumpisan? Aysan, Yung nagpadala ng 8 golden core at 2 nascent soul masters. Para patayin ako. Ikaw yun. Hindi ako. Pangalawang kapatid ko pa naman siya. kung ayaw mo, umalis ka. Pangalawa, huwag mong sisihin ang kuya mo. Kung sakaling matusok kita. Itong alak. Pwedeng panggamot sa'yo. Nangungi, dapat noon palang pinatay na kita. Dapat tinatay ka na nila. Aray, Nangungi, medyo sablay pa rin ang tira mo ah. Ikaw, Ako na lang. Yung dating Jiang Li, siya na ang huli. Dapat mawala na yung paghihiganti mo. Tara, sabay natin siyang patayin. Ulit. patayin niyo na ako. Tagapagligtas. Nawala na ang galit ni Jiang Li. Sana ang aking tagapagligtas ay mabuhay ng matagal. Mabuhay ng masigla. Mabuhay ng malaya. Hindi magpapatali sa mundong ito. Sana ang aking tagapagligtas ang makakita ng mundo para sa akin. Jiang Li, kanino ka nakikipag-usap? Ang dating Jiang Li. Siya'y umalis na. Nangungsiyang mukhang. Ang huling palaso. Ako na ang magpapahinga sa iyo. Tigilan Montag. Punong tagapayo, nandito ako. Pangalawang prinsip, punong tagapayo. Patayin sila. At ang aking kuya, kasabot siya ng babaeng demonyo. Panganay na prinsip, kailangan ko ng paliwanag mula sa iyo. Para kang asawa niya humihingi ng paliwanag. Mukha kang pangit, ang ganda naman ng imagination mo. Bastos na Jiang Li. Ang kanyang kakayahan ay hindi ko kulangin sa pinuno ng Jenny. Mag-ingat. Oh, malakas ka pala matandang gago. Subukan mo nga. HMP. Hintayin mo may lapag ko ang pangalawang prinsip, saka kita pagtutuusan. Bitawan. Sino ang nag-utos sa iyo? Kailangan ko ba ng pahintulot mo? Katava-tava. Sa wakas, naligtas na. Sino ka? Xiang. Bakit ganito ang trato ng punong tagapayo kay Nang Xiang? Napakaseryoso. Xiang. Ay, nadulas ang kamay ko. Malabo na rin ang mata ko. Hindi kaya siya patay na talaga? Hindi ka pwedeng magkaproblema. Ang dami ko nang naibigay na huling lunas, mukhang.
Mahihirapan buhayin ang taong ito. Xiang. Naiprotektahan ko na ang iyong puso. Ang lahat ng susunod, ako na ang bahala. Punong tagapayo. Patayin sila. Dinusta nyo ang aking tiyang. Paano nyo gusto mamatay? Matanda na. Hindi mo ba tinanong kung paano ko gusto mamatay? Gusto kong mamatay ng matanda. Mas maganda kasama ang 10 o 8 binata. Hoy, gusto mo pa bang iwanan ako? Hindi ba sapat na ako lang? Kailangan mo pang magsikap ng husto. Ikaw, Tama na. Tingnan mo doon, nakakatakot. Ganito rin ang itsura. Noong nagalit ang National Preceptor, Consort. Xianglin, consort. May masoma. May nangyayari. Mazama. Hindi ba yon ang direksyon ng Jiang Residence? lahat, sumama kayo sa akin para tingnan. Opo. Svot, come. Ito ba ang kapangyarihan ng Tribulation Realm? Jiangli, walang makakatulong sa iyo ngayon. Siya ay may Thunder Spiritual Root. Hindi lang. Siya ay may Thunder at Water Dual Spiritual Roots, mahirap itong pag-aralan. Lalo na't siya ay isang swordsman. Ang kanyang kidlat ay iba sa kidlat ng Thunder Spiritual Root. Ito ay mas dalisay na Heavenly Thunder. Hindi dapat maliitin ang kanyang kapangyarihan. Sa tingin ko, ordinaryo lang ang kanyang kapangyarihan. Pero itong Heavenly Thunder ay nagbigay sa kanya ng malaking impluensya. Thunder, come. Lightning, come. Ay, sabihin mo, kung walang kidlat sa mundo ang kanyang move, ay hindi nagagana. HMPH, walang kitlat? Panaginip lang yan. National Preceptor, hindi mo siya pwedeng saktan. Nanggongyi, naasimilate ka na ng babaeng demonyo. Ngayon, ako ay magiging instrumento ng hustisya. Ayong dalawa, walang makakatakas. Ganoon ba? Kung gayon, ako ay makikipagpalitan ng ilang moves. Alice. Dual-bodied. Matandang gago, napilitan akong lumabas. Pulang buhok talaga. Yung mga nabigong assassin noon, hindi nagsinungaling sa akin. Lahat sila ay namatay. Nangongi ay naging pulang buhok na halimaw. At pinatay lahat. Mga walang kwenta. Lahat kayo ay walang kwenta. Nagsisinungaling kayo sa akin, mga walang hiya. Ikaw, mayroon kang dual personality. Isa ay mabuti, isa ay masama. Masama. May kapangyarihan sa antas ng pagsubok. Talagang isang pag-iisip ay nagiging Diyos, isang pag-iisip ay nagiging demonyo. Matandang gago, mamatay ka na. Ang lakas mo pala, punong tagapayo, Sigshna. Ikaw yung... Ang taong gusto niya. Mali. Ang taong gusto namin. Ano-ano? Ikaw, ang bastos mo naman. Lily. Matagal ko nang gustong makilala ka, pero ayaw niya. Sabi niya unti-unti daw. Kung ako, siguradong dadalhin kita at ikukulong. Itatali sa tabi ko. Hanggang sa gusto mo na ako. Yakap. Dalawang kaluluwa sa iisang katawan, pareho ang nararamdaman. Ayos, talagang nakakuha tayo ng problema. Ang lakas mo. Parang mas malakas ka pa sa akin, pero okay lang. Magiging mas malakas ako. Swerte mo, iba-isa lang, pero ikaw. Kapag naging tayo na, 2 tao na ang meron ka. Ay, ngayon pa ba tayo mag-uusap tungkol dito? Magpapakawala na sila ng malakas na atake. Ngayon, ako ang magiging instrumento ng langit. Lily, takot na takot ako. Talagang isang halimaw.
Si Nangungi na puno ng demonyong enerhiya. Mas nakakainis pa kaysa sa mabuting Nangungi. Huwag kang matakot, ipagtatanggol kita. Ay, kailangan ba ng maraming galaw bago magpakawala ng malakas na atake? Mayapeng. Bilisan mo. Pagkilos ng libu-libong kidlat. Lily. Hanggang sa muli. Ikaw. Anong ginawa niya sa'yo? Ano ba, hindi mo ba nakikita ang ginagawa niya? Ingat. Punong tagapayo, tumigil ka na. Emperador, ang panganay na prinsip ay naasimulet na ng babaeng demonyo. Kung hindi ito alisin, tiyak na magdudulot ito ng walang katapusang panganib. Ama, nabaliw na ang pambansang tagapayo. Fulong mo ako. Ang aking kapatid na lalaki at ang babaeng demonyo ay natutulungan upang patayin ako. Nagkakagulo sila at gustong patayin ako. Xiang. Mahal na hari, ang pambansang tagapayo ay napakalakas. Imposibleng magkamali siya. Marahil ay naimpluwensyahan na ng demonyo ang panganay na prinsip. Kapag huminto ang pambansang tagapayo, papatayin niya tayong lahat. Siya pa rin ang aking anak. Mahal na hari, tiyak na inimpluwensyahan siya ng babaeng demonyo. Hindi na niya kayo makikilala. Jiangli, ang kinakaharap mo ngayon ay ang buong pamilyang imperial. Hindi ka maaring gumawa ng gusto mo. Isang pagkakamali ko na hindi kita napatay. Babaeng demonyo, ang hari ay naririto, huwag kang magmalabis. Ngayong kumpleto na ang lahat, dapat nang tapusin ang palabas na ito. Dapat nang matapos. Mga nagpapakawala ng kidlat at kulog, kung patuloy kayong magiging kasabwat. Mag-ingat kayo, baka umakyat ako sa langit at wasakin ang inyong mga sandata. Gagawin kong pira-piraso ang mga iyan. Diyosa ng kidlat, pamilyar ang boses na ito. Hindi kaya siya ang dakilang Diyos. Naku, kung hindi tayo tatakbo at maalala niya tayo, mawawala ang ating mga kagamitan. Naku, bilisan natin. Paano ito nangyari? Kontrolin ang kidlat? Paano? Paano niya nagawa ito? Napakalakas niya. Imposible. Kitlat. Kulog. Kitlat. Kulog. Halika. Tumigil. Huwag gambalain ang hari. Ngayon, oras na para umarte ka. Ang prinsipe ng tao ay naiba sa iba, isang mabuting pinuno, kaya hindi siya dapat galawin. Subalit, ang amoy ng kamatayan sa kanyang paligid ay napakalakas. Tumabi kayo. Ayos ka lang ba? Ama. Ayos lang ako, ama. Hindi ko lang inasahan na noong muntik na akong mamatay. Ang lahat ng iyon ay gawa ng aking kapatid. Tumigil. Ama, nagsisinungaling siya. Mahal na hari, imposibleng gawin ng aking anak ang pumatay sa kanyang kapatid para sa trono. Mahal na hari, si Jiangli ay isang demonyo. Naloko na si dakilang prinsip ng kanyang kakaki. Ang mga sinasabi nila ngayon, lahat ay peke. Ay, may maganda akong bagay dito para malaman kung totoo o hindi. Ong memory pearl. Noong nasa Xuanling Mountain tayo, ginamit mo na yon, di ba? Napakamahal ng bagay na yan. Paano ka pa mayroon nito? Mahal, mayroon pa akong isang sako niyan. Gusto mo? Hindi ko ibibigay. Arg. Yung mga spirit stone na binigay ko sa'yo noon para sa paggaling mo yon. Lahat ng mga sugat mo may kinalaman sa kanya, di ba? Kuya ako, hindi ako ang nag-utos na patayin ka. Tang, sinabi ko bang ikaw ang nag-utos na patayin siya? Bakit ka kusang umamin? Aisan, Noong nagpadala ka ng 8 golden core at 2 nascent soul na master. Para sa lakayin ako, hindi ikaw. Ay nako. Susunod ang alaala natin sa pana. Natatakot ako na magduda ang ama. muntik ko nang makalimutan. Ang mga eksenang to na hindi dapat makita, dapat burahin. Tuloy. Nangungi, dapat noong panahon na yon.
Pinatay na kita, Nangong Chiang. Ano pa ang masasabi mo? Ama, nagkamali po ang anak ninyo. Ako ang nagkamali. Wala na. Tapos na ang lahat. Mga gwardiya, Dakpinzia, ikulong sa Imperial Dungyon. Hindi, ito. Huwag pa, Your Majesty. Your Majesty, pakiusap, tingnan ninyo ang mga taon. Na naglingkod ako, kahit walang malaking ambag, may konting naitulong naman. Si Chiang ang tanging anak ko. Siya ang buhay ko. Gusto mo bang kunin ang buhay ko? Your Majesty. Si Second Prince, kayo mismo ang nagpalaki sa kanya. Ganito na ba talaga kabagsik ang puso ninyo? Ayos lang po, Ama. Unang beses ko lang naman mamamatay. Siguro, pag nakaligtas sa malaking panganib, may magandang kapalit. Sa susunod na may manliligalig, siguro ligtas pa rin ako. Tama. Tama. Nakapagpalaki ka na nga ng anak ng iba. Nang mahigit 20 taon, hindi na mahalaga ang susunod na. Ilang dekada? Ano ang sinasabi Montag? Ako? Ako ang nagpalaki ng anak ng iba? Jiang Li, ano ang pinagsasasabi mo? Gusto mo bang mapahiya ang buong palasyo? Talaga? Ay naku, Consort Liu, ang sarap mong kausap. Mag-anak kayo ng state preceptor, tapos sa loob ng imperial na pamilya. Ikaw ang nagpalaki, hindi ako. Paano ko mapapahiya ang imperial na pamilya? At saka, nilason mo na nga ang emperor. Wala akong ginawa. Baka sa ilang araw, mamatay ang emperor, tapos anak mo. Diretso na lang maging emperador. Ikaf. Ama, ingatan po ninyo ang inyong kalusugan. Emperador. Huwag kang makinig sa kanilang mga kasinungalingan, imposible. Ako ang anak ng aking ama. Paano ako magiging anak ng aking ina at ng punong pari? Jiang Li, gusto mo ba akong patayin? Pangalawang prinsip, parang may pagkakahawig ka sa punong pari. Tumahimik ka. Hay, kung matigas ang ulo ninyo, tulungan ko na lang kayo. Ano ito? Lason, hindi ka mamamatay agad pero wala ka ng 3 taon. Babay. Aminin Montag na. Emperador, ang pagmamahal ko sa inyo ay totoo. Kung may kasinungalingan man, sumpain ako ng langit. Aliu, punong pari, may sasabihin ka PABA? Emperador, ang katapatan ko sa inyo ay totoo. Kung may kasinungalingan man, sumpain ako ng kidlat. Emperador, aminin ko na ang kasalanan ko. Hindi ka o aminin, hindi ka o aminin. Emperador, kahit ang langit ay hindi na makatiis. Ayaw mong aminin? Sige. Engatauhan. Magdala ng isang basong tubig. Opo. Bitawan ang pangalawang prinsip. Ano ang gagawin ninyo? AMA. Emperador, sobrang dugo ng pangalawang prinsip. Puno na ang baso, hindi makita. Magdala ng isa pa. Ama. Ako na ang bahala. Emperador. Hindi natunaw, pangalawang prinsip. Nangong Xiang. Hindi talaga anak ng dragon. Zalo. Mabuti. Ako, nagpalaki ng anak ng iba ng mahigit 20 taon. Ama. Huwag ninyo akong pabayaan. Umalis ka. Tumahimik ka. Emga tauhan. Dalhin si Nangong Xiang, Consorting Liu, punong pari. Jiang Xianglin, isama ninyo. Ikulong sa piitan, bitayin sa araw na itinakda. Ama, dalhin ninyo si ama.
hindi, huwag, huwag. Ate. Nagkamali ako. Jiang Xianglin, ang dumi-dumi mo. Marumi ka, kahit ang aking 10,000 soul banner ay ayaw kang tanggapin. Kaya kung maging 3, hindi lang ako makontento. Bakit ka naging napakalakas? Ano na ba talaga ang antas mo ngayon? Gusto kong malaman. Magsamo ka sa akin. Nakikiusap ako, pakiusap. Gusto ko lang maintindihan ang 3 bagay. Ako ay hindi na ang dating taang si Jiang Li. Ang totoong Jiang Li noong nasa kamalig pa ay pinatay mo ng buhay. Humarap ka, PA? Papatayin kita, babaeng ito. AME, nagkukunwari pang nagpapatalo. Yun pala. Patay na talaga siya. Hindi siya nagkukunwari. Ako ay dumaan lang sa pangalawang tribulasyon na daya ng kulog. At hindi sinasadyang nabuhay muli sa katawan ni Jiang Li. Zeno ka? Diyos ako. Noong 1,000 taon na ang nakalipas, ako'y umakyat na sa langit. Isang Diyos. Kaya pala. Ha 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 ha. Mali ako. Salamat. Ang mundong ito, kahit hindi kasing ganda ng dati, ay maganda pa rin. Xiao Lili, nandito ka pala. Bakit ka nandito na naman? Namimiss kita, kailan tayo magsa-synchronize? Anong synchronize? Lalaki ka. Hindi ka ba nahihiya magsalita ng ganyan? Hindi masyado kang malakas. Kailangan kong habulin ang iyong mga yapak. Ang pag-synchronize lang ang pinakamabilis na paraan para umunlad ako. Xiao Lili, tingnan mo ako. Hindi ako naniniwalang wala kang nararamdaman. Ano ba ito? Xiao Lili, baka hindi mo gusto ang aking anyo. Demonyo, talagang demonyo. Nangungi, ang aking tunay na katauhan ay hindi taga-mundong ito. Balang araw, hahanapin ko ang daan pabalik. Samantha.